Magandang araw mga kapatid, isa na namang bagay tungkol sa pagbabago ang ihahayag sa video na ito. At kung totoo ba na ang Diyos ay may kinasusuklaman na isang bagay sa buhay natin, na siyang maghahatid ng kaluluwa natin sa impyerno kapag hindi tayo magbabago. Susuriin natin kung ano ang ugali na ito, na kailangan nating bantayan. Bago pa tayo kasusuklaman ng Diyos, samahan niyo po akong tatapusin ang panunood sa video na ito, upang matuklasan ang lahat ng kasagutan sa katanungang ito. Ang tanong na anong mangyari kung ang isang tao ay kasusuklaman ng Diyos, ay isang malalim na katanungan na nagdudulot ng iba't ibang pananaw at interpretasyon. Naniniwala sila na ang Diyos ay hindi nagsusuklam sa sinuman at laging handang magpatawad. Dahil ang mga tao ay maaaring magkamali at magkasala, ngunit ang Diyos ay laging bukas sa pagbabago at pagpapatawad. Sa ibang interpretasyon, may konsepto ng parusa para sa mga taong nagkakasala o hindi sumusunod sa mga batas ng Diyos. Mahalagang tandaan na ang ating pag-unawa sa Diyos ay limitado. Hindi natin lubos na mauunawaan ang kanyang mga plano at layunin. Ang kasuklaman ng Diyos ay maaaring isang konsepto na hindi natin lubos na maunawaan o maipaliwanag. Ang ibig ipahiwatig ng video na ito ay hindi tao ang kinasuklaman ng Diyos, kung hindi ang kanilang mga ugali, sapagkat ito ang ugat ng kasalanan. At ang ugali ng tao na kinasusuklaman ng Diyos ay walang iba kundi ang halimbawa na ito. Sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Lucas Kapitulo 12 versikulo 19 hanggang 20. May isang mayamang tao na nagsasabi sa kanyang sarili, "Dahil marami na akong naipon, para sa maraming taon, magpapahinga na lang ako. Kakain, iinom at magpapakaligaya." Ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, "Baliw. Ngayong gabi ay babawiin ko sa iyo ang buhay mo." Dito natin malalaman na kinasuklaman ng Diyos ang ugali ng taong ito, at ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya na isang baliw. At dahil sa ugali na yan ay hindi nagdadalawang isip ang Diyos na babawiin ang kanyang buhay na sa ganun ay iiwanan na niya ang kanyang kayamanan sa mundo. Dapat nating tandaan na hindi tayo ang nagmamay-ari ng lahat na mayroon tayo, sapagkat ang mga bagay na ito ay pag-aari lang ng nag-iisang Diyos. Ang nakakatakot na babala tungkol sa ugali na ito ay maaring ito ang maghahatid ng tao sa impyerno. Ito ay mababasa natin sa Ebanghelyo ni Apostol Mateo Kapitulo 25 versikulo 31 hanggang 45. Ito ang sinabi ni Jesus, "Halikayo, kayong mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang mundo. Sapagkat nang nagutom ako ay pinakain ninyo ako, at nang nauhaw ako ay pinainom ninyo. Pagkatapos, sasabihin ko naman sa mga tao sa aking kaliwa, lumayo kayo sa akin kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampan. Sapagkat nang nagutom ako ay hindi inyo ako pinakain, at nang nauhaw ako ay hindi inyo pinainom." Ang ugali na ito ay ang dahilan kung bakit naghihirap ang buhay natin, dahil ang kasalanang ito ang nagharang na maangkin ng tao ang mga panlanggan ng Diyos. Ang ugali na ito ay nagnakakamite sa kaluluwa ng tao, kaya dapat maging maawain tayo sa iba, at marunong tayo na magbahagi sa mga bagay na mayroon tayo. Ang ugali na kinasusuklaman ng Diyos, ay walang iba kundi ang pagkamademos sa kapwa, at ang pagkawalang awa sa iba. Kaya suriin natin ang ating mga sarili kung tayo nabibilang, doon ba sa mga taong kinasusuklaman ng Diyos o sa mga taong pinagpala dahil sa kanilang busilak na puso. Maraming salamat po sa inyong panunood, sana may napulot tayo kahit kunting aral sa video na ito, hanggang sa susunod.